Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:08 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa maasin watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maywaga Pilipinas, Maywaga Western Visayas. Siyudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa Brabutan sang amon pagserbisyo. Ning kamang nga bahin sang kalibutan nagahatag kami sang katawran mayong aga good morning sa inyong tanan. Maabiyan welcome sa isa naman ka edisyon sang pagpangalagad sa programa Balita Issue kag iban pa. Ano kita karon sang Biyernes Mayo 2, 2025. Dili ang labing una sa limatanan ka Biyernes karon nga ikalimang nga bulan sang tuig 2025. Kinahanglan mangigaw po ninyo until 9:55 in the morning ko ang inyo alagad JP Harbas. Mga sugitag palangiti naton gikan sa probinsya sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, summan sa aton mga kauturan sa Negros Occidental, mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad. Ayong aga gid sa inyo tanan kaabyanan. Sa aton nga pagbalagad subong nga ikaduhang adlaw sang Mayo, siplatan naton mabiyan ang mga updates sa ginhiwat nga job fair sa bahin sang Western Visayas. Nabala ang hired on the spot. Subong man hibaloon manaton ang updates. Ika naman sa Bacolod City sa probinsya sang Negros Occidental. Kag subong man siplatan taman ang iban nga mga balita ikan sa retuhay ng mga ahensya sang gobyerno. Pagluwas sa job fair mabiyan kahapon nga daw may ginhiwat man nga kadiwa ng Pangulo. Uli sa Robinson's Place Iloilo, di pati na sa bahin sang Central Philippine University. Masiplatan man natin mabiyan ang programa sa Department of Trade and Industry Iloilo. Padayon nga nagapadulong sa mga island community sa probinsya agundalon ang nanoytuhay ng mga serbisyo kag programa sa Department of Trade and Industry. Wala pala nga mga isla ang ila sini nga nalapot. Andom nga mapasanyog pa ang pagdegosyo sa Western Visayas
partikular sa probinsya sang Iloilo. Nag-update mga abyan ha, ikan sa Negros Occidental Provincial Government. Ing karon na nagperma ang Panguluhan Lokal sang probinsya sang Negros Occidental ng isa ka Memorandum of Agreement or Purchase Power Agreement angot sa pagpatuman sang rooftop solar project. Pilag ka mga edipisyo na ginapanag-iyahan sa Negros Occidental Provincial Government. Ano bala kadako ang ininga proyekto? Ano bala ang mahimo benepisyo sang siniiyang proyekto sa probinsya sang Negros Occidental ag sang mga pumuluto. Ina ang aton nga pagpaton mga biyan sa aton nga pagpangalagad subong nga Biyernes. Pero antes kita magpasiplat kag magpatpat sang aton nga mga balita, mag-check kita na mga biyan sang latest nga update sa lakat sang panahon. Ibaloon naton sa Pag-asa Iloilo ang mangin palyempo subong iyang nga aga. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:15 sa aga. Sa sining oras, magakuha kita sa latest update sa lakat sang panahon. Radyo Pilipinas. Manaton sa piyak na linya to give us the latest update from Pag-asa. We have Ma'am Leonor Silvestre of DOST Pag-asa Iloilo. Ma'am Leonor, good morning. Hello, good morning sa tanan. Amoy niyang ating latest weather update para sa subong na adlaw. Friday, May 2, 2025. As of 3 a.m. po ginang aga, ang ginamonitor natin ng LPA, ara na sa may kalayoon 440 km east of Hinatuan, Surigao del Sur. This LPA is embedded along the Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nag-aapekto sa may Mindanao. Easterlies naman nag-aapekto sa nabiling na bahay sa Bukod. Diri naman sa Western Visayas, maka-experience kita sa magulumay ng kalangitan na may mga scattered na pag-ulan pangalatog pa ng dala sa ITCZ. Mahina tugtog makasara naman ang hangin natin diri sa Western Visayas na magahalin sa direksyon ng Sidlangan, tugtog amihan ng Sidlangan, na magadala sa maghanay tugtog makasara ng pagbalod ng alat kadagatan. Forecast temperature natin generally 27 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kagi ng 5 to 31 a.m. pag magatunan din 6 to 2 p.m. karon sa hapon. Kag ang ating forecasted maximum heat index ara sa may 41 degrees Celsius. Kag amo ini ang ating latest weather update halin diri sa may Iloilo Doppler Radar Station. Ako si Leonor Silvestre, Madam Obig na salamat. Ma'am Leonor, to clarify lang, no, ang low pressure area nga nasiplatan naton malapit sa area sang Mindanao, is this the same low pressure area nga ginabantayan naton sa Nagligad apang natunaw? Ang ligan nga LTA sir na dissipate na to, ang amo ni nga LTA naman iba naman sir. I see. Pero same ma'am nga manubog ang tsansa nga mag-isa ini ka bagyo. No chance sir nga mag-develop as tropical depression sir within 24 hours. You've mentioned ma'am no ang heat index diri sa syudad sang Iloilo, maybe know naman ang forecasted maximum heat index sa iban pang lugar sa Western Visayas. Sa may Rojas City, Capiz, sa may 41 degrees Celsius, Mambusaw, Capiz, sa may 40 degrees Celsius, ang Dumangas, 41 degrees Celsius, La Granja, Negros Occidental, sa may 39 degrees Celsius, ang ilang forecasted maximum heat index. Pero kahapon ma'am, no, around 40 degrees Celsius ang aton sining forecasted heat index. Maybe no, kamusta ang actual gid naton nga pinakamataas nga heat index kahapon?
na-observe na na-record natin yung pinakamataas na heat index kahapon, sir, is 42 degrees Celsius. Still at danger category. Ma'am Leonor, no, madamo giga salamat sa imong oras kag impormasyon. Okay, thank you, man, sir. There you have it, mga biyan, ha? Latest update sa katsang panahon. Itulong sa aton sang Pag-asa Iloilo with Ma'am Leonor Silvestre sang DOST Pag-asa. Mga biyan, ha? 41 degrees Celsius sa posibleng maximum heat index subong iyang biyernes. O kahapon, ha, around 40 degrees Celsius lang ang gina-forecast at the actual heat index nga pinakamataas nga na-record kahapon nagdangat mga biyan sa 42 degrees Celsius. Sa Euron mga biyan, although may forecasting kita nga 41, posible nga mas mataas pa diri ang mabalhag nga pinakamataas nga heat index subong iyang adlaw. Ipanugyan naton sa tanan pabilin mahinalungon gawan ang pagtiner sa inita at mag-inom sang madamo nga tubig. May mga transaksyon nga mahimo ipaiway na parugyan man naton sa tanan. Pagpangita sa paagi, ma-reschedule man ang inyo sining nga mga transaksyon o kung bulohaton sa mga oras nga hindi tanto kapaang. Yan sa aton nga Office of the Civil Defense, itahan ang pagtinar sa guwap, inom sa madamo nga tubig. Ikawan ang pag-inom sang tsa, kape, soft drinks kag makahulubog kay limnon. Paggamit sang payong, pagsuksok sang kalo, kag may malaba nga pako nga palapton kun ara sa guwap. Lanuhon ang paghimo sang aktibidades sa aga o kun sa hapon o kun sa diin, mas mabugnaw ang panahon. And for our forecasted heat index, Husay ara sa extreme caution category. Oha City Capiz at 41 degrees Celsius, Bambusaw Capiz at 40 degrees Celsius, Iloilo City at 41 degrees Celsius, and Dumangas, Iloilo at 41 degrees Celsius. Sa aton sini nga mga kauturan, maghalong kag maging mabinantay. Alas 9:21 na sa aga sa atong pagpanumbalik. Siguro nato ang pagpatpat sa atong mga balita nga natipon subong nga adlaw sang Biyernes. Di kagban pa nga mga impormasyon pagkatapos lamang isang pila ka pahanumdom. Under President Ferdinand Marcos Jr.'s administration, malaking bahagi ang economic zones sa Cavite sa pagtulak ng 2.73 trillion peso investment pledges sa kanyang termino. Dahil dito, makakaasa na marami pang katulad ni Bob Bismonte ang mabibigyan ng oportunidad sa bayan ng Cavite para maipakita ang galing ng Pilipino. So ang akin pong posisyon ay design director. Nag-formulate po kami ng ibang klaseng mga liquid resin para sa iba-ibang industry. Medical resin, dental resin, kahit po sa automotive ginagamit na rin yung aming machine. Ang pinaka-reason namin is we innovate products for Filipinos that could compete around the world. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Narinig mo naman salita ng Dr. At alam mo bang ito ay nakapag-ambag ng higit 75 billion pesos sa Philippine economy? Ang tindi! Tourism is not only an important economic development tool, but the abundance of opportunities that the sector creates in terms of regular employment and even job creation at the grassroots level is undeniable. Isa sa mga dinalago ng mga tigers mula sa iba't ibang panig ng mundo ay ang Batangas na may mahigit 50 dive sites. At dito, ang dive tourism has become a significant driver of economic growth for local communities. Yan ay isa lamang sa mga achievements ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DOT. Sustainable tourism is a reality sa
sa bagong Pilipinas. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay isusulong ang mga proyektong mangangalaga ng ating kalikasan bilang isa sa mga prioridad sa pagtatatatag ng bagong Pilipinas. We remain committed to global decarbonization goals and the reduction of our carbon footprint. Our overall target is to be carbon neutral by 2040, but we have a milestone, what we call 30 by 30, 30% reduction by 2030. Considering that this is a free-port zone, dito mo matatagpuan yung concentration ng mga manufacturing, mga pabrika, mga service industry. Yung program ng ating Pangulo is not impossible. It is doable. And we are very determined to show that to the entire nation. Ang pagkakaisa ng bawat Pilipino upang makamit ang carbon neutrality by 2040 ay lalong naging posible kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. About this time, party list number 35. This party list. Political ad day for Abante Vista Party List, Dear Ama Avenue, Cebu City. Paid by Manhoven and Saran, 17A Cruz, Barangay Amos, Navotas City. Nais sa katuparan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang peace, law enforcement, and development support. Nagkakaisa ang mga ahensya ng gobyerno para labanan ang insuransiya. Bringing investments in education, health, infrastructure, livelihood, help prevent recurrence of conflict. Through this administration's programs and projects, we will sustain the stability, the peace, and the progress. Sa ilalim ng pamamahala ni Pangulong Marcos mula July 2022, matagumpay na nasawata ng kasundaluhan ang 21 sa 22 na natitirang NPA guerrilla front sa bansa. Dalawang grupo naman ng local terrorist group ang tuluyang nabuwag mula nang maimplementa ang programa. Sa bagong Pilipinas, sumibol ang kapayapaan sa mga lugar na dati nang binalot ng kaguluhan. Boracay, one of the best islands in the world. Upang mapanatili ang ganda at kalinisan ng isla, pinalawig ng pamahalaan Marcos ang water drainage system ng Boracay. Suportado ng DOT TESA ang adhikain ng Pangulo. Kaya ito pong Boracay ay talagang binabantayan namin, pinoprotektahan namin, sinusuportahan po namin ang mga pangangailangan niya para ma-maintain niya yung standard as an iconic destination, hindi lang dito sa Pilipinas pero sa buong mundo. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Excuse me po, ikaw po ba si Tol? Si Tol, siya yung gumawa ng free gifts noon ng pandemya. Kaya walang puto ng tubig, internet at kuryente namin noon. Pero hindi anak, electrician ako. Kayo po si Tol? Si Tol, yung gumawa ng paraan makabiyahe kaming riders kahit wala pang plaka. Dahil sa kanya, walang puto ng trabaho namin. Pero hindi eh. Hi po, ikaw po si Tol? Si Tol, siya yung nagpanukala ng Maritime Zone Act. Dahil dito, walang puto lang depensa at karapatan natin sa West Philippine Sea. Pero, hindi eh. Hinahanap mo raw ako. Ay Tol, salamat po. Tinulungan niyo ang mga mag-aaral para sa mababang internet load. Kung pwede ako bumoto, iboboto po kita. Promise? Promise! Kay Tol, tulong walang putol. Number 61 sa balota, Francis Tol Tolentino. Ang Tol ng bawat Pilipino. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:27 na sa aga. Sige po nagpapamati ka po sa pagpakalagad sa programa Balita Issue Kagaban pa. Radyo Pilipinas. Mabiyang formal lang na nagsugod kahapon ang pagbaligya sang 20 pesos per kilo nga bugas sa bahin sang Cebu. Diri sa Western Visayas, dahil ang pagpanghanda sa aton nga mga lokal nga panguluhan para sa pag-roll out sang sining nga barato nga bugas. Sa
Samaan sa masako karon ang National Food Authority amo ang pagakuhaan sang supply sang sining bugas. Inalabot naton ang NFA Western Visayas agud hibadoon kung ano kadamo kag bastante ang ila sining supply sa bugas pananglit nga magsugod na ang pag-roll out sang sining baratong bugas sa aton mga kadiwa stores. Yari pamatian naton mga biyan ha ang kabahin sa mga payag ni Ma'am Glenda Paz, Regional Economist sang NFA Western Visayas. Lahat this is for the information of everyone na nakikinig. So far sa NFA Region 6 po, Western Visayas, we have sufficient stocks concerning sa yun nga, pronouncement ng DA about sa P20. However, ang sa atin, specifically yung Iloilo Branch Office po is our depot dito sa Region 6. So, as of April 24, dito po sa Iloilo Branch Office, we have 1,241,887 na palay stocks. And if ma-convert ito into rice, ito ay more or less 782,389 bags of milled rice with our existing, including yung i-add pa natin dito yung milled rice existing ngayon na nasa mga bodega natin na 80,588 bags. So ito ay more or less, we will have 862,977 bags of milled rice for this program at saka yung buffer stocks natin for food security purposes. Ma'am, to be clear ma'am, yung ang bags natin ma'am, pila niyang kabugaton sini ma'am? 50 kilos per bag, yun po yung standard natin. And so far ma'am, may we know if may mga LGUs na ma'am na nag-coordinate for the purchase ng siniiyang mga milled rice natin ma'am? Specifically sa P20, sir? Yes ma'am. So far, nag-courtesy visit po kami sa ating DA Region 6 and initial info po, Iloilo Provincial Government is about to launch yung sa P20 nga po. Yung binigay na data is, this is for 11,900 family beneficiaries at saka in bags form of milled rice po, more or less, mga 9,520 bags yung monthly requirement nito. I see. So if ever ma'am na mag-roll out and magsimula na pong mamili ang ating mga LGUs, mananatiling sapat po o sufficient po yung supply ng bigas ng Region 6? Yes po, kabuuan sa Region 6 po. Ang nangin bayag ni Ma'am Glenda Paz, ang Regional Economist ng NFA Western Visayas para sa plano sa gobyernong magbaligya sa 20 pesos kada kilo nga bugas. Sunod kay Ma'am Glenda Paz, mabiyan ha, as of April 24, ang Iloilo Branch Office may 1.2 million kasako sa humay nga mahimong ma-convert o kung magaling sa masobra 782,000 kasako sang 50 kilo nga bugas. Magluwas diri may ara na nga daag nga 80,588 ka bag sa bugas ang ilang branch office. Ini nagkakulugan suno kay PAS kay masobra 862,000 ka sako sa bugas sa ila sining opisina nga mahimo magamit pananglit nga magsugod na sa pagbakal ang aton sining nga mga LGU sang supply para sa ila iga-roll out nga 20 pesos ka bugas. Samprang dugang panipas, sinisyang informasyon nga ila nabaton alin sa Department of Agriculture Western Visayas ang Iloilo Provincial Government pa lang ang nakapabutyag sang ila sining interes nga magbakal sang bugas. Samtang isa sa mga ginakabalakan karon sang pila ka mga pumuluyo ang kalidad sang sining bugas. Ibalo naton mga abyan kung ano ang mangin kalidad sang sining bugas. Fit bala ini for consumption, yari ang sabat ni Ma'am Glenda Paz. Yung sa quality naman ng bigas natin, it was, yung buffer stocks natin sa mga bodega was directly procured sa ating local farmers. So, definitely, ang ibibigay po na
bigas is newly milled po siya. So, ang age niyan is 0 to 3 months and it is classified po as good and in good consumable condition po siya. So, you can check naman for transparency, you can check the quality of rice po sa mga bodega natin in case na gusto nyo makita yung quality. In short po ma'am, ito pong mga bigas na ititinda the moment na bilhin po ng mga LGUs at itinda at 20 pesos per kilo, ito po ay walang amoy, in good quality condition po ng mga bigas. Yes po, kasi ang required sa amin na bibilhin yata dun sa P20 program is 0 to 3 months ang age. So definitely newly milled siya. Kung considering na ongoing, continuous yung milling namin sa aming bodega. And doon po kami mag-stick lang sa 0 to 3 po. Hindi kami allowed kung aging man siya or whatever. Kasi yung standard price po is 33 pesos po, yung issuance. With that, Ma'am Glens, ano po yung mensahe natin sa mga kababayan natin who are planning to purchase ng 20 pesos per kilo na bigas but are hesitant dahil bunsod nga ng mga rumors na posibleng may amoy or hindi maganda yung kalidad ng bigas nito? So far on our end po, yung i-issue na bigas for this P20 is newly milled and sa ngayon po is continuous ang giling natin for the milled rice na kakailanganin ng LGUs in case na mag-participate po sila sa P20. Ang duga nga pahayag ni Ma'am Glenda Paz Mabian haangot sa kalidad sa isang bugas. So ginpasiguro sa opisyal nga mangin safe ang iyang bugas for consumption. Wala sang baho bangod 0 to 3 months ang iya sining period antes ini nga gingalingkag ini mismo halin man sa aton nga mga local farmers nga labalihas ang ila sining nga ani sa aton nga NFA. 9:35 sa aga. Abiyan, pila lagi lamang kaadlaw ang nabilin antes ang adlaw sang eleksyon. Tungan sini mga abiyan, ang aton sa gihapon padayon man nga pagbantay para sa mga update may kang tanan sa nagilapit nga piniliay. Karon lang may ara sang ginhiwat nga joint coordination meeting ang aton sining COMELEC. Siguraduhon nga mangin matalunsay kag mangin masulhay ang pagpili ng mga botante diri sa Western Visayas. Ang detalye sang balita kuha naton sa report ni Lodi Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Jen, good morning. Chief, naghiwat sang Third Command Conference ang Provincial Joint Security Control Center nga ginatapuan sa nagkalain-lain ng mga government agencies in preparation sa nagailapit naton nga eleksyon. Ang ining sinapol ang gintambungan sa mga security agencies halin sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, kag Philippine Coast Guard. Yaraman ang naging presensya sa pila naton ka mga importante nga mga role player sa eleksyon naton, ang mga nagikan sa energy sector from Ileco 1, Ileco 2, 3, More Power, kag National Grid Corporation sa diin ini ang gintambungan sang aton siniyang provincial kag city election officer ara sanday Attorney Pinky Tentativa kag Attorney Rainier Laison nga mo ang chairman gid sa Provincial Joint Security Control Center. Ginaistoryahan nila ang mga pagpanghanda especially sa eleksyon naton, ginapasiguro gid sa mga yara sa energy sector nga mahilway sa power interruption ang aton siniya nga eleksyon. Isa ini sa mga gusto gid nga i-address temprano sa aton siniya nga Commission on Election kabahin sang Command Conference kag ang seguridad gid sa aton siniya nga mga botante
sa adlaw sang eleksyon Jape. So susubong nakapagwa na sang statement ang COMELEC nga almost 95% going to 100% na sila nga prepared sa nagahilapit natong eleksyon kay kung mga gamiton nga mga ACM nakaabot na sa Iloilo City ara sa bodega sang DepEd Jubilee Hall kag natala na ini nga i-distribute before May 7. So but silingon May 5 and 6 idalon ini siya, i-travel ini siya sa aton sini nga mga voting centers kag mga presinto para nga by May 7 dululungan nga ipaidalom sa final testing and sealing Jape. Sa pihak na bahin, mayara sing 1,045 ka mga inmates ang qualified nga makaboto sa naghilapit naton nga eleksyon ini santo sa record sa Bureau of Jail Management and Penology Iloilo City District Jail na interview naton kay ina ang ila sini nga spokesperson si Jo1 Labrador kag sa subong all set na ang preparation sa BGMP sa pagkahiwaton nga eleksyon sa sulod sang presuhan kay hindi man pwede wala sang escorting nga matabo suno sa BGMP hindi pwede nga ang inmates ibiyahe padulong sa mga presinto hindi man pwede nga ang machine from precinct dalon sa BGMP ang himuon diri i-briefing ang priso before sang election a day before sang election may taga COMELEC in charge sa pag-explain sila kung paano fill upan ang mga baluta kag after fill up kuwaon ini sang aton nga mga katapo sang personnel sang COMELEC kag dalon sa ila sini nga mga presinto. So 1,045 ka qualified inmates ang sara nga makaboto diri lang gini Iloilo City. Way palabot taga probinsya sa iban nga mga provinces sa nagalain-lain nga mga district jail diri sa may Western Visayas. Kung di ta magsala basta hindi pa konbiktado ang priso kung trial pang iya kaso may kinamatarong pa siya sa pagpili sa iyang napusuan o nagustuhan nga kandidato Jay. Diyan na-clarify lang nato ang ining masobra 1,000 ka PDL nga entitled o kung qualified nga makaboto. Lakip na diri ang aton sini nga mga preso o kung PDL sa female dormitory. Yes, no? Iloilo City na siya. Dala na sa ICPO compound, mga babae na da. Hanggang dito sa may Ungka, sa may Christ the King. Amo na kadamo gali isang qualified. Abi ko gani mang hundreds lang eh. So ang interview naton kay Sir Jeros Labrador niya. Kung gusto sa mga kandidato, kung sa ilang mga tinawo magpangampanya, may nabilin pa ngayon adlaw pwede kini sila kasulod. Kaya diba ang assumption sa pila ka kandidato hindi tada pwede ka pangampanya. So ang ginapangalagaan lang sang BGMP nga non-partisan sila, wala sila sa gina-introduce na kandidato, hindi pwede ka papilit sang sticker sang kandidato sa ilang talatapan. Pero kung pangampanya, welcome pwede gini na kay may approval ina, no, may approval from BGMP Regional Director ang pagpangampanya sa sulod in coordination sa aton sining Commission on Election. Di kung tanaw mo mag 1,045 kung gamay lang na karon diferensya na sa boto base kung pagsulod mo da karon itumbok ikaw lang ang botohon da kung councilor ka o kung ang pwede nimo nga maayo sa aton mga PDL kay kadamo kali sang ila sang people. Pero ang iban na da kuno sila ni Sir Jeros Labrador base ang iban sa 1,045 nga qualified nakagwa o kung posible naka-bail or na-quit sa ilang kaso. I see. Oo, so amoy na pero as far as qualified amo na ang ilang latest and updated datos. Sa kadamo sa numero do isa na ni ka barangay sa kaumahan kung basihan nato ng masobra 1,000 nga qualified nga botante dyan. So dako gini nga bagay no ang ining ilaman yang numero nga saranggit makapabag-o sa resulta kung pananglit nga mag-ipitan. Ay kay balantayan da Jeep sa election damo na ta na cover may arangan nga gatos coin kay patas. Gani. No? So mga kasubong sina pero ang punto dira nga ang boto sa priso kag ang boto sa hindi priso pareho sa counted kag isa lang gid. So muning madulong aton nga report may kang tanan sa aton sini pagmonitor sa nagalapit naton nga election. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There we have it, Marbian. Latest update. May kantanan sa aton naghilapit nga pinili ay gindulong sa aton sang aton election beat reporter, Janelle Baclay.
Samtang update mga biyan sa bag-o lamang natapos nga Labor Day Job Fair sa syudad sang Iloilo. Sandig sa nangindato sa Department of Labor and Employment Field Office 6, naglabot mga biyan sa masobra 500 ka job applicant ang na-hard on the spot sa sini nga aktibidad. Sa male 117 nga actual attendee sa job fair, 47.18% o kung 527 sa ila ang hard on the spot. Samtang may 137 naman nga year hire sa mga aplikante na kinahanglan na lang sa dugang mga requirements o kung interview. Sa mga hard on the spot sang lokal na kompanya si Rhea May Trinidad sa barangay Maria Clara City proper. Duman ang kalipay ni Trinidad sa gilayon siya nga ginhambalan nga nabaton siya sa obra bilang bagger matapos ang interview. Ugang pa ni Trinidad nga masiguro na niya nga mahatag niya ang kinahanglanon sa iya duha ka magagmay nga kabataan. Si Trinidad mga biyan ay kaduha nga hard on the spot ginhiwat nga job fair kahapon. Samtang isa man sa nakabaton sa nga trabaho ang isa ka 36 anyos nga Iloy gikan sa Anilao. Kahilibion ini kahapon sang na-interview sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Tapos nga labing una nga na hard on the spot sa ginhiwat nga job fair. Interview sa Radyo Pilipinas kay April Joy Dikinya, bahayag niya nga ini ang labing una man nga kahigayunan nagbuylog siya sa isa ka job fair. Hired sa Dikinya bilang janitress sa isa ka lokal nga kompanya. Imbayan ni Dikinya nga tuman ang iya kalipay bangod nga alas 6 pa lang sang aga na naghalin na siya sa ilabalay agud magpasimpalad sa job fair. Ang gina-interview si Dikinya, nagtululo ang iya luha bangod sino si iya handom niya kid nga makabulig sa iya pana nga isa ka manguma kag makabulig patapos pag-eskwela sa iya grade 12 kag grade 7 nga kabataan. Ari pamatian naton ang pahayag ni Ginang April Joy Dikinya sa interview sa Radyo Pilipinas. Janitor sa Dikin, sa Roma. Sa Roma. Ano yung mga batsugan? Hindi ikaw nagmumama. Ano yung kay Mania? Nakasulutan mo. First timer ko pa lang. Ano reason mo ka nagkagto ikaw din? Para mag-libre ako sa mga requirements. Mag-pay ako na isimplipikado mo lang kami. Taga-clinic ka? Anilaw. Nagkagtukag hindi pa? Oo. Ano oras ikaw nag-alis sa Anilaw? 7. Sino po mo nag-alis? Ako lang. Bali mo yung pamilya, ikaw? Oo. May duwa ako kabata. Ang iyong mga bana? Ang ako nga bana, malaki. So, paano mo nabalaan na may job fair din? Tingsan ako sa Roma agency kung makadto ako din yung ma-apply na base ko kasulod ng palato ko mo. Kamalibre ako ng requirements. Pero, antes ka rin nagkagawin yung obraman dito sa... Nag-obra ako sa sulod balay. Sa una ko nga ginobrahan niya sulod sa balay, lima ako katuig. So, kung ang ginaplayan ko naman na 1 year na ako, nagtaguntak ako sa Kasi pero may pakaisa ako kung nag-introduce ako na mag-apply sa Roma. Ako na. So, ano grabe na gano'ng karuhagin ikaw sa mga ano ang imo na batsyagan? Malipay nga masulbar ako niya. Amo di ako problema. So, problema mo din mga panginoon na? Oo, okay. Para makatapos sa akong bata. Ang isa ko grade 12, ang isa ko grade 7. So, ano mo tamo? Hindi ka i-assign kung according sa... Why pa man ako ma-assign na sa assign sa Roma. Dumatihan mga biyan ang kabahin sa naging pahayag ni Ma'am April Dikinya sa interview sa Radyo Pilipinas. Kaya Nanay April, congratulations gid kagabahin nga mangin mabiyungahon gid ang ining oportunidad sa imo kag sa imo nga pamilya. Congratulations man sa mga sobra 500 ka hard on the spot sa giniwat nga job fair sa Gadoles sa Iloilo City. Samtang sa bahin sang Bacolod,
Ilan naman nga kaangkon sang trabaho ang 22 ka job seeker nga nagpadulong sa unang adlaw sang Labor Day Job Fair sa Bacolod City Public Employment Service Office o PESO. Ang ini nga job fair mga biyan nagapadayon tubtob subong Mayo 2. Pero kay Bacolod City PESO Manager Jovelyn Canoy sa 3,113 ka job seeker na nagpadulong sa 2-day job fair sa SM City Bacolod. 4 ka lalaki kay 18 ka babaeng aplikante ang hard on the spot. Luang nga naglabot sa masobra 11,000 ka trabaho sa lokal kag abroad. Ang ginatanyag sang ini maglubos sa 70 ka kompanya sa mga Bacolod noon kag Negrense job seeker. Pinagi man sa sini nga job fair nagalaom ang PESO Bacolod City ilang nga makita ang mga estudyante nga nag-aangay nga mahatagan sang oportunidad kag benepisyo ay dalam sang special program for the employment of students o SPES. Ang SPES mga biyan isa ka programa sang DOLE katuwang ang mga LGU kag mga pribado nga kumpanya nga nagatanyag sang part-time job sa mga estudyante kag out-of-school youth para mabuligan sila nga makapadayon sa pag-eskwela. Again, sa aton nga mga kauturan sa Bacolod City ug Negros Occidental, kung wala ka mo nakapadulong sa job fair kahapon, don't worry, bangod duha ka adlaw ang ini nga job fair. Magapadayon ini tubtub subong nga Biyernes sa SM City Bacolod. 11,000 ka trabaho gikan sa 70 ka mga kompanya ang ginatanyag sa publiko. Di ang ginalakipan sa mga oportunidad gikan sa abroad kag sa lokal. Nagapangita sang trabaho bilang nurse, mga maestra, office employees, kag mga construction workers. Kuman sa mga kultura naton nga luyang magsulod sa BPO at sa IT-related firm magbisita gid sa siniiyang job fair. Alas 8 kung alas 9:50 na sa agi. Kita sa oras kinabilin sa aton nga pagpalagad. Ginaginaman kunto mga atong edisyon sa mga adlaw sang Biyernes. Ayudos na kita tuig 2025. Pangalan sa akong mga katuwang technical, Mr. Alan Devante sa studio. At Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyo nangin alagad, JP Herbas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay, pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno, kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami,
Kahit malayo man kami nakakarating, OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulupasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas,